sa isang malayong kaharian na tinatawag na Kaharian ng Sulandra, kung saan ang mga ilog ay kumikinang tuwing dapit hapon at ang mga bundok ay tila bantay ng mga Diyos, naninirahan ang isang prinsesa na hindi karaniwan sa lahat. Siya ay si Prinsesa Althea. Hindi siya lumaki na tulad ng ibang prinsesa na laging nasa loob ng palasyo, abala sa bordadong damit at mga sayaw sa bulwagan. Sa halip, mas madalas siyang matagpuan sa likod ng palasyo, sa hardin ng pagsasanay. Hawak ang kahoy na espada, suot ang simpleng kasuotan, at pawis na pawis sa bawat pag-iensayo. Hindi ka dapat maging mandirigma, Althea. Madalas sabihin ng kanyang yaya. Ngunit palagi siyang ngumiti lamang. Kung ang kaharian namin ay may panganib, sino ang magtatanggol kung hindi kami mismo? Hindi alam ng marami. Ngunit si Althea ay lihim na sinasanay ni Guro Kael, ang dating pinakamahusay na mandirigma ng kaharian na tumalikod sa tungkulin matapos ang isang trahedya sa digmaan. Sa bawat gabi, kapag tahimik na ang palasyo, pumupunta si Althea sa lumang tore sa gilid ng kagubatan. Doon, tinuturuan siya ni Kael hindi lamang ng espada, kundi ng disiplina, pag-iisip sa gitna ng laban, at pag-uunawa sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Ang espada ay hindi para sa galit, sabi ni Kael habang itinatama ang kanyang hawak. Kung gayon, para saan ito? Tanong ni Althea. Para sa pagprotekta ng buhay, hindi sa pagkitil nito. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting humihina ang hari, ang kanyang ama. Isang mahiwagang karamdaman ang kumakalat sa kanyang katawan at walang manggagamot ang makahanap ng lunas. Habang lumalakas ang takot sa kaharian, nagsimulang maglabasan ang mga usap-usapan. May nagsasabing ito ay sumpa. May nagsasabing ito ay simula ng pagbagsak ng Sulandra. Ngunit si Althea ay hindi naniwala sa bulong-bulungan. Isang gabi, lumuhod siya sa tabi ng kanyang ama. Kung may magagawa ako, gagawin ko po, bulong niya. Ngunit ang hari ay ngumiti lamang. Mahina ngunit puno ng pagmamahal. Darating ang araw na hindi na kita mapipigilan, anak ko. At darating din ang araw na ikaw ang pipili ng kapalaran ng kahariang ito. Isang gabi, habang ang buwan ay kulay dugo, isang malakas na tunog ng kampana ang gumising sa buong Sulandra. Ang mga bantay ay tumatakbo. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang langit ay tila napunit ng kadiliman. Mula sa hilagang kagubatan, isang hukbo ng mga nilalang na tinatawag na mga anino ng Velcar ang sumalakay. Sila ay hindi ordinaryong kalaban. Sila ay mga nilalang na parang usok na may anyong tao, walang awa at kumakain ng liwanag. Sa loob lamang ng ilang oras, maraming nayon ang nalusaw sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Althea sa silid ng armas ng palasyo. Sa unang pagkakataon, kinuha niya ang tunay na baluti ng kaharian, ang baluting Silmaris, na matagal nang hindi ginagamit. Hindi ito laro, Althea, sigaw ng isang general. Ngunit hindi siya natinag. Hindi rin ito panahon para manood lamang. Isinuot niya ang baluti.
Kinuha ang espada na matagal nang nakatago, ang espada ng huling liwanag, na sinasabing sumisipsip ng liwanag ng araw at ginagawang lakas. Sa sandaling iyon, hindi na siya prinsesa lamang. Siya ay isang mandarin. Habang papalapit ang mga anino ng Velkhar sa kabisera, bumagsak ang depensa ng kaharian. Ang mga sundalo ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Nasugatan ang hari sa pagtatanggol sa trono. Dinala siya sa loob ng silid, habang si Althea ay nakatayo sa tarangkahan ng palasyo. Anak, mahina ang tinig ng hari. Hindi ka dapat lumabas dyan. Ngunit huli na ang lahat. Tumalon si Althea palabas ng tarangkahan. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong kaharian ang kanilang prinsesa sa larangan ng digmaan. Ang laban ay hindi tulad ng kahit anong itinuturo kay Althea. Ang mga anino ay mabilis, walang hugis, at tila bumabalik kahit sila ay napuputol. Sa bawat tama niya, tila lalo lamang dumarami ang kalaban. Hindi ito sapat, bulong niya. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagbalik sa kanyang alaala ang mga salita ni Guro Kael. Ang liwanag ay hindi lumalaban sa dilim sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pananatiling liwanag. Huminga siya ng malalim. Pinikit ang mata at hindi siya lumaban ng may galit, kundi may layunin. Sa isang iglap, nagsimulang magliwanag ang espada ni Althea. Hindi ito karaniwang liwanag. Ito ay mainit, parang pagsikat ng araw pagkatapos ng matagal na gabi. Ang mga anino ay nagsimulang umatras. Hindi ako lalaban para sa kapangyarihan, sigaw niya. Lalaban ako para sa liwanag ng aking bayan. Sa bawat hakbang niya, ang dilim ay humihina. Hanggang sa makarating siya sa gitna ng pupo, kung saan naroon ang pinuno ng Velkhar. Isang nilalang na tila walang mukha, puro kadiliman. Isang prinsesa, malamig na tinig ng nilalang. Walang saysay ang iyong liwanag. Ngunit hindi umatras si Althea. Kung walang saysay, bakit natatakot ka dito? Sumiklab ang laban. Bawat hampas ay parang pagyanig ng mundo. Ang lupa ay nabibitak, ang hangin ay umiiyak. Unti-unting humihina si Althea. Halos bumigay siya. Sa kanyang isip, narinig niya ang boses ng kanyang ama, ng kanyang guro, at ng kanyang bayan. At doon niya naunawaan, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang huling lakas, itinaas niya ang espada. Hindi ito ang katapusan, sumigaw siya. At sa isang sandali, sumabog ang liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Ang kadiliman ay naglaho. Ang pinuno ng Velkhar ay nawala na parang usok sa hangin. At sa kauna-unahang pagkakataon, muling sumikat ang araw sa Solander. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik ang buhay sa kaharian. Ang mga sugat ay gumagaling. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Ngunit si Althea ay hindi nagbago upang maging reyna na nakaupo lamang sa trono. Siya ay naging tagapangalaga ng kaharian. Isang mandirigmang hindi lamang para sa digmaan, kundi para sa kapayapaan. Sinasabi ng mga tao na sa tuwing ang Solandra ay nasa panganib,
Makikita raw sa kalangitan ang isang sinag ng liwanag na hugis espada. At sa bawat batang nangangarap na maging matapang, ibinubulong nila ang kanyang pangalan. Prinsesa Althea, ang mandirigmang prinsesa ng huling liwanag.